Hi guys, i-discuss ko naman sa inyo ngayon about light and shadow. Okay, kasi ang tanong, paano ba mag-shade? Paano ba magkakaroon ng buhay yung aking isi-shade? So, para maintindihan ninyo at magawa ninyong maganda ang pag-shade ng mga drawing natin, kailangan maintindihan muna natin ano ang ibig sabihin ng light and shadow. Pag sinabi nating light and shadow, meaning we have two families. The light family and shadow family. Sa light family ay binubuo ng tinatawag natin na center light, number 2 is highlight, halftone, pwede naman yung dalawa magbaliktad. And then, ilagay na rin natin dito yung terminator. Or transition. Dito naman sa kabila, sa shadow family ay may tinatawag tayo na core shadow. Yung iba tinatawag ito na body shadow. No? Mayroong cast shadow. Merong core shadow cast, occlusion, shadow. Then number 4 is reflected light. So, apat-apat siya. Ito kasing reflected light, nandun kasi siya sa part ng shadow nilalagay, hindi dito sa family ng light. So, paano natin yan makikita? Usually, madalas makita natin yan sa mga may bilog or sphere. So, ngayon, i-demo ko sa inyo ano itsura nito. On this exercise, gagamit ako ng yung nasa drawing pad. Pero pwede rin gumamit kayo ng Oslo paper kung gusto ninyo. And you should do this exercise at dapat makita lahat ng part ng light family at shadow family. So, let us start by drawing a sphere. Very light lang ang dapat pagdodrawing dyan. And then next, i-determine. Para makita natin ang light and shadow, determine muna natin where is the light source para hindi siya magkalat. No? So, let us assume na nandito yung ating light source. Ayan. So, ibig sabihin, ito yung pinanggagalingan ng liwanag. So, therefore, tignan natin paano makikita yung tinatawag natin na light and shadows. So, definitely, dahil ito ang tumatama dito, kaya ganyan. So, ito yung naliliwanagan. So, sabi doon, ang unang-una natin makikita, pwedeng center light. So, ito yung maliwanag na bahagi.
Pagkatapos, pwede tayo maglagay ng highlight. Maaring dito kasi dito yung mata natin. Ang highlight ay kung saan. Depende kasi sa tumitingin. Minsan yung mismong pinakamaliwanag ay depende sa angle ng mga ng tumitingin. Pero as for me, ito para sa akin nandito yung highlight niya. So, this is the center light. So ngayon, pupunta tayo sa tinatawag na half tone, ano? Yung half tone, minsan tinatawag na body color 'yon. No? Hindi sila parehas ng liwanag nito. Ito mas maliwanag ng kaunti. Pinakamaliwanag yung highlight. Okay? So, ito yung half tone. Or middle tone sa ibang term. Ito yun. Medyo mas darker siya ng kaunti. And then, mayroon tayong tinatawag na terminator. Ang terminator, ito yung magsiseparate ng light at saka shadow. Ito yung hindi natin madalas, hindi siya gaanong obvious, pero ito yung pumapagitna sa core at saka doon sa body at saka sa mid-tone, no? Ito. Ang tawag natin dito ay transition shadow or terminator. Ito yung nagdi-divide ng shadow family at saka light family. So, ang susunod dito ay yung tinatawag natin na core shadow. Tama. So, mas darker dito. Kasi opposite, no? Opposite siya. Andito ngayon yung kanyang cast shadow. So, andito yung occlusion. Kaya kung mapapansin niyo yung shadow, hindi siya flat eh. Mayroong mas maitim. At yung pinakamadilim na part, yun yung tinatawag natin occlusion. At dito sa taas ng occlusion, usually, ay nandoon yung reflected light na tinatawag natin na nagbabounce mula doon sa kinalalagyan ng object. Yun yung nagbabounce na light mula dito.
Ito ay hindi ganon kaliwanag. Itong reflected light na to. Hindi siya dapat kasing liwanag nitong ating mid-tone. Mga malasin. So, ayan. So, tingnan natin kung kumpleto. So, sa family light, kung ito ang light source natin, yun kagad-agad ang una nating i-determine nasaan nagmumula yung ating light source. From there, kagad-agad, kung ano yung yung object natin pag nakaharap sa kanya, dun kagad ang pasok ng light family. So, this is the center light. Ito yung highlight natin. Ito naman yung half tone natin na tinatawag, no? Again, hindi siya dapat kasing liwanag nito. Hindi rin siya mukhang shadow. And then, next is the transition shadow, which we call, or transition light, which we usually call terminator, which is ito yung nagsiseparate between the light and the shadow. And then, andito yon usually. No? And then, pagpapasok na sa shadow family ay core shadow ang makikita ninyo. Mas darker ito sa tinatawag natin na half tone. No? Kasi ang tawag dito ay dark tone. So, i-divide natin into 3, pwede rin. The light tone, dito sa part na to, light tone. Dito naman ay middle tone. At dito naman
ay dark tone. And then this one is the cast shadow. So, gaya na sinabi ko kanina, ito ay core shadow ang tawag dito technically. And then cast shadow, ito yung pinakaanino. And then occlusion shadow, yung pinakamadilim na part na nagsiseparate ng cast at saka dun sa mismong reflected light. So, ang reflected light, usually, nasa taas yan ng tinatawag natin na occlusion shadow. Kaya yan, para siyang ano. Ayan. So, kompleto. So, again, light family and shadow family. Sa light family, binubuo ng center light, highlight, halftone, terminator, core shadow, cast shadow, occlusion shadow, and reflected light. So again, this is the center light. This is the highlight. This is, ito sa part na to, ay halftone. Ito ay tinatawag nating the terminator. Ito ay core shadow. Ito naman ay tawag dyan cast shadow. Ito naman, yung pinakamaitim dyan ay occlusion shadow. At ito naman yung ating reflected light. Ibig sabihin yan, kaya may ganyan yan kasi nag-bounce yung pinakamalapit na kulay sa kanya. Kaya usually, kung anong kulay nung kinalalagyan ng object, yun yung nagbabounce dyan. So, I hope you learn. Ang tanong, bakit ninyo kinakailangang aralin to? Sapagkat ito ang bumubuo at nagbibigay ng buhay sa bawat drawing natin. Kung paano mag-shade ng tama. So, karamihan ay nakikita yan. No? Lalo, specifically, sa mga bilog na object. Okay? Sa mga ibang pa naman siguro ay sa tingin ko naman kailangan ninyo. So that is the basics of light and shadow. And sa mga susunod na episode ay tuturo ko sa inyo yung different methods and techniques sa pag-shade. Maraming salamat. See you on my next episode.